Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo dito sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas ngayon pong huling linggo sa buwan ng Abril at nais kong kamustahin kayo lahat, kamusta ang inyong nararamdamang init sa inyong lugar at lahat tayo ay nakakaramdam ng iba't ibang klase ng init sa iba't ibang lugar dyan, especially kahapon po at talaga namang dito sa Metro Manila inabot daw po tayo ng 38.8 degrees Celsius talaga nga naman ngayon hindi natin alam pero talagang napakainit, nakakauhaw. Pero bukod dyan, nais po namin kayong imbitahan at sasamahan nyo kami dito sa aming programa hanggang 4 po tayo ng hapon. Tayo po ay napapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49 sa Radyo Pilipinas 738 kHz at sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Kalinga Hatid ng Red Cross. At syempre, nais nating pasalamatan ng bumubuo ng programa natin. Una po yan sa ating Director Bong Aportadera at si Sir, ang ating Station Manager, Sir Alan Alyanige. Ang ating mga kasama pa po, si Sir Ray Sampang at si Sir Maki. Ang mga nasa technical side natin, Sir Oli Lopez at saka si Ma'am Joy Timidan. Okay, at sa Philippine Red Cross naman po, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon, ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang at kasama po ang mga chapter administrators, ang mga iba pang board of governors, ang mga board of directors sa mga chapters at ang ating mga Red Cross 143 volunteers at Red Cross 143 Red Cross Youth. Okay? At hindi na natin patatagalin pa. Makakasama natin every Sunday, nakakasama natin ang ating Vice Chairperson, walang iba, ang ating butihing Governor Corazon Alma de Leon. Ma'am, magandang hapon po. Kamusta po ang inyo? Ready na. At tamang-tama ay minention mo na kung anong mangyayari ngayon, di ba? Yes. At gusto ko lang nagpadala ng message si retired Chief Justice Hilarion Davida Jr. Ang sabi niya, each day like today, Sunday, the 28th of April, let us learn to be grateful to God and to love one another. As we enjoy our life on earth, let us give thanks and praise to our Almighty God for His love, mercy, and compassion, and for all the blessings and protection He gives us each day. Let us love one another as we love ourselves and care for He gives us each day. Let us love one another as we love ourselves and care for He gives us each day. Let us love one another as we love ourselves and care for He gives us each day. Let us love as we love ourselves and care for He. Let us love as we love ourselves and care for He. Let us love as we love ourselves and care for He. Let us love as we love ourselves and care for He. Let us love as we love ourselves and care for He. Let us love as we love ourselves and care for He. Let us as we love ourselves and care for Him. Let us
as we love ourselves and care for it. Let us as we love ourselves and care for it. Let us as we love ourselves and care for it. Chapter, Taguig Branch Council Member, si Lawrence Ray Sanchez, Chapter Branch Coordinator, si Samantha Alipio, PRC Rizal Chapter Branch Coordinator, and RCY Vice President. Parang nag-feedback yata, Edison. Parang nag-feedback yata, Edison. Okay naman po, Gob Cora. 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 Ano, okay na tayo? Gob Cora, okay na po? Si Gob. Samantha Alipio, PRC Rizal Chapter, Taguig Branch, RCY Vice President. Simulan na natin, kukumustahin natin sa kanila ang Philippine Red Cross Taguig City Branch. Go ahead. Yes, magandang Mag-greet hapon. na kayo, kayong tatlo. Unahin mo natin si council member, si Ma'am Claver San Pedro. Hindi ma'am yan. Ay, hindi ko pa nakikita. Sir Claver, hindi ko pa kayo nakikita sa Zoom eh. Naka-on cam po ba kayo? Oh, medyo nagkakaroon tayo ng technical difficulty. Mukhang dinadalot po tayo ni Sir Francis dito. Sa studio kasi nagkakaroon tayo. Claver, go ahead. Oo. Sir Claver, wala? Pakilala ka na. Nawala. Narinig mo? Ande, Claver, mag-greet ka na. Narinig mo? wala po siya sa Zoom. Si ano na lang po muna, si Sir Lawrence Sanchez. Hi po, magandang hapon po, Gob Cora, and Yes. Sa ating po mga manonood. Branch coordinator ka, no? Yes So, po. ano ang trabaho ng branch coordinator? Ikwento mo.
As a branch coordinator po, ako yung nag-oversee ng office natin sa branch, sa Red Cross Taguig branch. And ako rin po nag-supervise ng mga services natin na deliver natin sa mga community natin and sa mga partners natin dito sa Red Cross Taguig branch. Si Samantha nandito din, Samantha Alipio, Hello PRC po, Rizal Dora. Chapter. You are RCY Vice President. Yes po. Ng Oo. Taguig City branch po. Gaano katagal ka ng RCY Vice President? For the vice president position po, for almost 2 years na po. Okay. Ano naman ang ginagawa mo bilang Vice President ng Taguig Branch? Katuwang po ako ng aming president na currently CYC na rin po siya and area youth representative na rin po siya ng chapter and Taguig City branch. Kaya po mostly ako na po ang nag-oversee ng mga projects and activities po ng Red Cross Youth sa Taguig City. Very good. Pero saan Projects matatagpuan ang and opisina? activities po ng Red Cross. O saan matatagpuan ang opisina ng Philippine Red Cross Taguig City? Very accessible naman po ang office ng Taguig City branch kasi located po siya sa C2 building, Clock In, 7th Avenue, Port Bonifacio Street, Bonifacio Global City, Taguig. Bale, sa BGC Taguig po siya, which is center po talaga ng Taguig City, kaya super accessible po siya for everyone. Very good. Pero ano-ano ang I guess ang una natin tinatanong ay yung 143 volunteers. May Red Cross Youth Council na din ba? When it comes to RCY volunteers po, we have 1,800 all barangays including the 10 barangays from Embos of Makati po. As of the moment, ayun po, we have 1,800 143 volunteers. And when it comes to Red Cross Youth members naman po or Red Cross Youth Council, we have a lot po from 21 councils po ng different schools po. Oo. Pero sa Taguig lamang, kasi Taguig chapter, bali pinag-uusapan natin, Taguig branch rather, kumusta naman ang Taguig branch sa inyo? Saan makikita din ang opisina na ito? Na-mention mo na ba ito? Yes po, na-mention na po. Okay. How we're doing po as of now is, I would say na we're doing great po. Since after pandemic po, nagkakaroon na po kami ng maraming activities and trainings as well. Ano-ano naman ang mga araw-araw na kaganapan ng inyong branch? What programs do you have and activities? Ikwento mo. Mostly po, we have first aid trainings sa different different companies and corporate world ng ang mga madalas pong nagpapa-trainings neto. And then, we have barangay visits din po for volunteer recruitment. Oh, dahil si Lawrence branch coordinator, ano-ano yung mga kadalasan trahedya o sakuna na tinutugunan ng inyong branch sa lungsod ng Taguig? Sa Red Cross Taguig po, ang madalas namin pong na-respondehan ay yung mga fire incident dito sa Taguig. Actually, last week meron tayong isa sa malaking fire incident ay sa may Port Bonifacio, Barangay Port Bonifacio, na umabot ng 3rd alarm. And yung ating mga staff and volunteer po ay nag-assess sa barangay ng Port Bonifacio. Okay. So, very obvious na kapag busy ang chapter, merong nangyayaring ganun, ay hindi lang kayong solo umaaksyon, no? Pag may trahedya. For instance, kumusta naman ang inyong blood donation? Tuwing kailan kayo nagba-blood donation at may paparating din ba kayong mass blood donation? Ano nangyayari sa inyo? So, ngayon po, ang Red Cross Taguig branch ay wala po kaming blood bank and blood collecting unit. Okay. Pero kahit wala po tayong blood bank and blood collecting unit, nagsasagawa pa rin tayo ng bloodletting. Nagkakandak po tayo ng bloodletting sa may market, sa mall. And
i-invite din tayo po ng mga barangay, na-invite din tayo sa mga barangay para mag-conduct ng bloodletting. Actually, some of school natin, yung mga PTA organization, ayan, nag-organize din sila ng bloodletting and nagiging kapartner po natin sila pagdating sa bloodletting. Sabi nga ni Samantha ay may activities, no, kahit na wala kayong blood bank ay nagpapatuloy kayo. Pero siguro dapat tanungin, sino-sinong kumpanya sa Taguig ang sumusuporta sa inyong activities ng Red Cross sa Taguig? Can you mention some companies? Because we should express our appreciation to them. Tatandaan mo ba kung ano nung kumpanya? Yes po. Ang nagiging kapartner po namin ay ang FBDC or yung Port Bonifacio Development Corporation. Actually, sila po ang nagbigay sa atin ng opisina sa Red Cross Taguig. Then, ang 7-Eleven, Pocali, and ang pinakabago natin po, yung 24/7 BPO company na nag-donate sa atin nitong Friday. Very good. Pero siguro gusto nating i-acknowledge, sino ba ang miyembro ng Board of Directors ng inyong branch? Alam mo ba yung mga members? May patatandaan ba kung sino sila? Sige, i-mention mo para we can honor them. Yes po, ang ating Taguig Branch Council Chairman po, si Ma'am Margaret Wico. Siya po ang dating former PCSO Secretary. Then, pero di ba Makati siya o kasama na yung Makati? Hindi. Si Balay Makati. Sa Makati po siya, pero sa Red Cross Taguig po, siya po ang aming chairman ngayon po na nakaupo. Okay. So, coverage niya Makati na at Taguig. Is that correct? Yes. O iba? Okay. Kasi, ang mahalaga na malaman, sino-sino yung sa iyong pagkakaalam, ang mga miyembro ng Board of Directors ng inyong ng inyong chapter, ng PRC Rizal chapter o Taguig branch. Alam mo ba? Yes po. Nandiyan po si Attorney Regan, si Council Member Clover San Pedro, si Ma'am Elizabeth Raduy, Council Member din natin po, si Ma'am Lisa Guanyo, Council Member din natin, si Attorney Edwin M. Calanog, Council Member din po natin, si Director Richard Burgos na Director din po sa Rizal Chapter ay parte rin ng Council Member natin. Then si si Dr. Carmesita Riodica. I'm sorry. Ayan po. Ayan, dati po siyang DOH Secretary, Council Member din po natin siya sa Red Cross Taguig Branch. Oo. So in other words, ang kalakasan ng Rizal Chapter is really the board members, no? So naniniwala ako na malawak ang Rizal Chapter dahil nandiyan Taguig, nandiyan ang Parañaque, nandiyan ang Las Piñas. So sa kabuuan ay talagang malaki ang Rizal Chapter. Kasama na dito, pero ang focus lang natin ngayon ay Taguig Branch. So naniniwala ako na kailangan malaman ano-anong mga naging kadalasan trahedya na sa kuna na natugunan na ng branch ninyo sa Taguig. Sino? Pareho kayo can answer that. Samantha, ikaw, o kaya si Lawrence? Yes po. Yeah. Sige, go ahead. Nabanggit na po ni Sir Lawrence kanina na we have a lot of fire prevention activities po lately dahil nga po naging common disaster po siya in Taguig. Well, we are conducting assessment, relief, and psychological first aid din po because of the disaster like the fire po, which is common nowadays during summer. Can you say na maganda naman ang inyong ugnayan ng local na pamahalaan ng Taguig? Suportado ba nila ang mga aktibidad ng PRC? Can you say that? And how, I would say that yes po, we have a good relationship with the local government unit of Taguig.
because we are member of the City Disaster Risk Reduction Council and other LGU offices po, and then Health and City Social Welfare. So we have a lot of connections po with them, and we are conducting activities in our city na interconnected po with the activities din po ng city namin. Oo. Kasi why this program is important, pinapakilala natin yung mga nagtatrabaho sa Rizal chapter natin and of course Taguig branch. At naniniwala ako na we need to understand the background. Sino ba si Lawrence Roy Sanchez? Paano siya naging branch coordinator? Saan ba siya nagtapos? Anong pinag-aralan niya? Taga saan siya? Parang getting to know you. Gusto kong idagdag sa ating interview ngayon to get to know who are the people in the Taguig branch coordinator. Let's begin with Lawrence. Nakalagay branch coordinator ka. Saan ka ba? Bago ka naging branch coordinator, ano ang naging papel na ginampanan mo dito sa Taguig branch? Before po, Governor Corano, nanggaling ako sa Red Cross Manila chapter as a CSR ng Safety Service. Then, nung July 2023 po ay na-deploy po ako dito sa Red Cross Taguig branch para maging OIC ng branch, and then hanggang ngayon po ay naging branch coordinator na tayo ng ating branch po. So bukod sa iyo as branch coordinator, meron bang officer in charge pa o wala na? Ikaw na talaga ang coordinator working closely with the Yes po. Rizal chapter. Oo. Yes po. Pero tell us about yourself. Saan ka ba nag-aral? Bakit ka napunta sa Red Cross? Ikaw ngayon ang firing line. Governor, nag-aral po ako sa Unciano Colleges ng Bachelor of Science in Nursing. Graduate po ako ng 2008. After ko pong mag-training ng first aid, standard first aid sa Red Cross, nung graduating po ako ng nursing, ay nag-volunteer na po ako sa Red Cross Manila, Manila chapter. And then hanggang kinuha ako ng Batangas chapter dito sa Red Cross Batangas chapter na Cebu branch ng halos parang 3 months lang po ako, then bumalik ulit ako sa Manila para i-continue yung pagiging volunteer ko sa Manila. And then 2017 po, 2017 naging staff ako, nag-handle ako ng volunteer service, CSR volunteer service po ako ng Manila hanggang naging CSR ng City Service, and now nandito na po sa Taguig branch as a branch card. Kailangan ipaliwanag natin na when you start as a particular branch, that does not necessarily mean nandun kayo forever. Kumbaga walang forever, di ba? Dahil kung saan kayo pwedeng tumulong ay pinadadala kayo doon. Naniniwala ako na someday, hopefully, hindi ka lang branch council member, you can in fact be a chapter administrator. We have 105 branch chapters na in other provinces. The fact naka-experience ko sa Batangas, that augurs well for you na to have other experiences, di ba? And going back naman kay Samantha, paano ka naman napunta sa Red Cross? Ikwento mo ang buhay mo, bakit ka napunta sa Red Cross? Well, initially po, way back in high school, which is around 2014 po ito, I'm a Girl Scout Vice President naman po by then. And then, there will be this yung entry point po ng Red Cross Youth, which is Leadership Development Program. We were actually required to join that because our Girl Scout coordinator is also the co-advisor of the Red Cross Council in our
high school, which is President Tostado Macapagal High School. And then, so we joined the training, and then after that, since we already enjoyed the training po, nag-join na rin po kami sa mga various activities na offered ni Red Cross. Doon po nag-start yung journey ko. And then, by 2016 or 2015 po, I believe, yung training namin to be a facilitator po in Red Cross Youth. And then, luckily, I passed. We passed with my best friend, Karen Yacob, who is our president in Taguig City right now. And then, after that po, we were invited for the Youth Instructors Training Course, which is a 16-day training po na offered ni Red Cross for us to be trained to be a trainer. So, we actually aced that as well. We graduated with flying colors, you can say. So, after that po, nagtuloy-tuloy na po siya. We were part of Pasig, Pateros, and Taguig branch po initially. But after we graduated, in-establish na po yung Taguig City branch. So, yung batch po talaga namin ng training na yon ng YITC ng Taguig City, kami po yung pioneer trainers for RCY ng Taguig City branch, and kami po talaga yung nag-ikot buong schools ng Taguig City para po magturo sa mga students ng Leadership Development Program and other such activities po na offered for Red Cross Youth. Kasi ako, paniniwala ko, kumbaga lahat ng eskwela, matuto ng first aid training. So you need people who can teach that. No? Kasi minsan, kaya hindi makakonduct first aid training, walang kumbaga magtuturo, walang teacher. So, naisip ko lang, of course, magbe-break na tayo kasi Gob, na tayo. Magbabalik. Isipin nyo na lang kung ano yung mga challenges na hinarap ninyo in your work, whether as a volunteer and as a staff. Kasi may difference ang volunteer at saka staff. Go ahead, Edison. Go ahead. Gob, magbabalik po tayo sa ilang mga paalala at syempre sa pagbabalik natin, meron po tayong ihahatid na konting balita at tayo magbabalik sa ilang mga paalala. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad sa National Fiber Backbone Phase 1 na siyang magpapabilis ng internet connectivity service sa ating bansa. The NFB Phase 1 is composed of 28 nodes from Lawag, Ilocos Norte down to Roses, Quezon City. It means that it will bring high-speed internet access to at least 14 provinces in northern and central Luzon, 2 national government data centers, and 4 BCDA ecozones. Furthermore, it will empower 346 national and local government offices connected to GovNet, boosting their overall operational efficiency and generating more than 145 million pesos in potential savings annually. Sinabi ng Pangulo na ang mabilis na internet ang siyang backbone ngayon ng kalakalan at komunikasyon. Kaya naman, ang proyektong ito ang tugon ng pamahalaan para makasabay tayo sa digital era. Nationally, this is the infrastructure that will open employment opportunities, improve market efficiency, attract foreign investment, and stimulate livelihood across the different sectors of our economy and our society. It will allow the state to guarantee the people's enjoyment of the internet as a basic human right. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas at nais nating pasalamatan ng mga nanonood sa atin ng live. Tayo na umabot kanina ng 15 live viewers at meron po tayong ihahatid na balita dito. Ang Philippine Red Cross at ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela ay nagtulungan at nagtayo ng mga istasyon ng tubig o tinatawag nating water station. Sa kahabaan po yan ng dyan sa may isang pamilihan sa dalandanan sa may Malanday MacArthur Highway. Meron din po sa may Marulas MacArthur Highway sa may Our Lady of Fatima University at isa po sa may Alert Center Compound. Kung makikita nyo po doon sa mga pictures na papakita ni Ma'am Joy, ayan, yan po sa may Alert Center Compound sa Malinta upang tumulong na matugunan ang mga paghihirap ng mga commuter na naranasan sa matinding init. Mahigit 150 bystanders, commuter, empleyado at estudyante ang nakinabang dito sa programang ito. At ipagpapatuloy ito ng mga Red Cross 143 volunteers ng Philippine Red Cross ang aktibidad nito hanggang sa susunod na buwan. Samantala, nagpaalala naman ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon na sa publiko na manatiling magpagbantay, manatili hydrated at magpahinga mula sa napakatinding init. Yan po. Naging programa po yan ng ating Philippine Red Cross Valenzuela City Chapter. Nagkaroon po sila ng water station sa iba't ibang lugar dyan sa Valenzuela. Gob Cora, nakita nyo po? Ang nakikita ko lang kailangan natin i-reiterate. Unang-una ang tatanungin ko sa Taguig, ilan bang barangays merong ang Taguig? Ikaw muna, Lawrence. Alam ba kung ilang barangays? Ngayon po, meron tayong 38 barangays po. Pasama na po sa atin yung or bigay na sa atin po ng Makati branch yung 10 barangay ng MBOS. Ayan. From 28 po na original barangays ng Taguig ay naging 38 barangays na po tayo ngayon. Lumaki dahil may mga natanggal sa Makati at napasama sa Taguig, correct. Ang nakikita ko ngayon, dahil the more the barangays, the more work that you need to do, organizing. No? At number 1 dito, yung 143 volunteers. Bakit tayo kailangan may 143 volunteers? Kasi yun ang tinatawag natin na army natin ng Red Cross to identify sino yung mga, kung sakali sabi mo nga, sunog, sino yung mga nasunugan. And we need to work closely with the local government. Ano ang nagiging battle cry ninyo para to organize the volunteers, yung 143 volunteers? Kasi habang hindi nyo na-relocate, you are coordinating with the barangays. Kaya right now, ilan ba ang barangays mo? Nasabi 40, ilan na ngayon? 38 po. 38 Yung 38 barangays ngayon, I look forward na next time ma-interview kayo, sabihin nyo kung ilan na doon sa mga barangay ang merong Red Cross 143. Kasi yun ang challenge sa Red Cross ngayon to have an army of volunteers na tutulong in case merong mga untoward events. At naniniwala ako dahil syudad naman ang Taguig, hindi naman to island province na mahirap marating, makakaya niyan if you have volunteers. What do you think, Lawrence? Makakaya nyo ba yan? Kaya yan. Yes po. Actually po, ngayon po dito sa Taguig natin, sa halos lahat ng barangay po natin ay meron po tayong mga 143 volunteers. And continuous po yung recruitment natin para maparami pa natin sila at mabigyan natin sila ng trainings and maging aware sila about disaster response and kahit sa first aid po ay marunong din sila. At saka malaki ang Taguig. Napakalaki. Related to that, kay Samantha, dahil RCY Vice President siya, yung mga kabataan, dapat ma-recruit talaga at ma-train. Kasi hindi tayo makakaroon ng volunteers o we will have volunteers kung wala naman training. Kaya we must spend time training them para
they can be mobilized. Case nga, sabi nyo, palaging may sunog, palaging may mga pangyayari na kailangan nating harapin. Ano sa palagay mo ang future ng RCY bilang Vice President? Anong future ng RCY sa Taguig? Malakas? Kulang pa? Ano ba ang kailangan pang ayusin natin dyan? Madami pa po tayong room for improvements para po sa Red Cross Youth Taguig. Well, marami na rin po tayong narating at naging achievements. Pero I would say na we're doing our best po in coordinating with DepEd as well para po mas ma-mobilize po namin ang aming mga volunteers and hopefully maikot po ng Red Cross Youth ang mga services po na offered ng Red Cross, not just in Red Cross Youth but also, as you said po, 143 volunteers. Because as we all know po, those students as of now will graduate and hopefully they will continue to be a volunteer and be part of other services as well. So hopefully po na maging part din po ng 143 ang ibang volunteers, which other Red Cross Youth naman po ngayon is na-mobilize naman po ng ibang services. Siyempre, mahalaga na makapture sila while they're in school. Yes. Ang mga competing dyan, may Girl Scouts, may Boy Scouts, di ba? Pero nakita ko na kailangan ipadama natin itong sinulat ko na dinedicate ko kay Senator Dick Gordon and wife Kate Gordon, yung Unless Someone Cares. Kasi ito ngayon ang dapat maging battle cry natin. I don't think our communities will ever be clean and green unless someone cares. I don't believe our government will be good, just, and honest unless someone cares. I don't expect our leaders to be morally upright and politically sensitive unless someone cares. I don't expect a better life for our poor and oppressed people unless someone cares. I don't have the faith that we face a brighter future unless someone cares. I don't feel we will ever realize our dreams and aspirations unless someone cares. I don't know if we will all live our sense of purpose to build a better world unless someone cares. That someone is us, that someone is you and me, that someone is everybody, for we all must care. Ito siguro ang dapat natin palakasin na the volunteers must really care for the community. At, ang Taguig, nakita ko, I love Taguig, yun ang signboard ng ninyo sa I love Taguig, di ba? So, naisip ko na gamitin din yun ng Red Cross, na if you love Taguig, tutulong kayo dito sa Red Cross. So, anong future na gusto mo? We still have about 10 minutes na anong challenge pang gusto mong makita for to have a well-functioning Red Cross? Balik tayo kay Lawrence. How do you get a well-functioning chapter? Branch. Yes po, Gov. As of now po, kasi alam naman natin na ang Red Cross Taguig branch ay wala pang blood bank. And we are looking forward po na magkaroon kami ng blood collecting facilities, as well as magkaroon din kami ng isang visible na office and easily to access sa community natin para mas mabilis ang response natin sa service delivery natin sa community at mas madali tayong mapuntahan ng ating mga kababayan sa Taguig. Correct ka dyan, kasi pag hindi alam ng mga tao kung saan pupunta para sa serbisyo, hindi nila mapupuntahan. Kaya nga itong radio program natin ay ginagawa natin para ma-orient yung mga lugar na kailangan pang i-orient. And in this case, nakita ko na you have to reach out, makilala kayo ng mga principals ng mga eskwela, makilala kayo ng mga officials sa mga barangay na saan ba nandun ang Red Cross at ano ba talagang ginagawa ng Red Cross. I am convinced that with the two of you, makakatulong kayo na mapalaganap natin ang Red Cross. As well, Lawrence, as branch coordinator, and of course, Samantha, as RCY Vice President. Ang RCY kasi, they need to be operating schools. Maraming eskwela sa Taguig. Ano ba yung eskwela sa Taguig?
Are you familiar? We have a lot po. One of the biggest school po ng high school are Taguig National High School, Signal Okay. Village National Signal High Village. School, and we have actually 21 councils po na accredited as of the moment, including elementary, high school, and senior plus and college po. So, we're looking forward po na madagdagan pa po siya since we have MBOS na din po. Gobcora. And private schools po din sana. Gobcora. Okay. Yes. Nice lang natin batiin yung mga nagko-comment sa ating Facebook Live. Sige, go ahead. Pinangungunahan po yan ng Rizal Chapter Administrator nila na si Sir Robert Dacles. Sabi niya, good afternoon po, Gobcora, and then Sir Edison. At si Ma'am Donna Jean Garcia, sabi niya, magandang hapon daw po sa inyo, Gobcora. At Thank you. si Marilyn Aguilos Galura na bumabati din po na magandang hapon sa inyo, Gobcora. At meron pa po kasi kanina nawala lang Wag mo nang Ito, si kung wala. Ito si Altea Marie Ambos Espino. Sabi niya, good afternoon po sa lahat. Mabuhay ang PRC Rizal Chapter Taguig Branch. At si Marilyn Galura, sabi niya, mabuhay ang Taguig City Branch. Yan po, Gobcora. Ang strength ng any chapter or any branch is resources, fundraising. Ang nakikita ko maging creative sa fundraising kasi it will mean really the membership strength. Kung lahat ma-encourage natin maging member, lalo na yung mga businesses operating in Taguig, baka dapat pag-aralan kung anong businesses doon at saka sino ang mga in charge para ma-meet ninyo kasi they will be happy to meet the Red Cross volunteers, particularly kapag ang champion natin ay 143 volunteers. So siguro ngayon, I will ask you, anong challenge if you were, halimbawa, if you were given a chance to, kasi nakapunta ka na sa Batangas, ikaw si Lawrence, nakapunta na sa Manila, ngayon ay nasa Rizal, kung ipadala ka sa Mindoro o padala ka sa ibang mga lugar, papayag ka ba o baka ayaw mo dahil baka umitim ka doon dahil maputi ka? Grabe naman. Are you willing to be assigned anywhere? Yes po, Gobcora, no. Kung ayan po ang pangangailangan ng ating mga tao or ng ating bayan, bakit hindi po? And actually, as a humanitarian worker po, talagang hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng ating mga paano po. Once na may pangangailangan or may sakuna or merong anything na kailangan natin mag-augment po, talagang nandun po tayo. So willingness to serve is a very important criteria, not just for volunteers, Yes. but even for staff. Yes, At opo. nakita ko ito kay Samantha din ay kasi PRC Rizal chapter ka. Pero before that, saan ka ba na-assign before Rizal chapter? Rizal Nandiyan ka na. chapter na po, pero prior to Taguig City branch po, we are part of Pasig, Pateros, and Taguig branch. Yes. And Pares ba kayo actually, taga-Taguig? yes po. Okay. In regards po with being deployed to other cities or provinces, it is one of our, I would say, pangarap na Yes. ma-deploy po sa other na places para po mag-volunteer. Masarap Other ma-deploy. countries also. Yes po, of Baka course. pwede kayong, Looking forward. tayo nagpadala ng volunteers sa Nepal. Nagpadala tayo ng, That's from Taguig po. Oo. yeah. Our Kasama ka doon? president po, Karen Yakub, she's what I mentioned po na she's my best friend, right? Well, Karen Yakub po, kasabay ko po siya sa mga pioneer trainers po in Taguig City, and she represented Philippines in going to Nepal last time. Yan yata yung nagpaanak kayo nung doon, no? Nung may nanganganak yata doon sa Nepal earthquake. Siya yata yung doktor doon. Siya ba yung doktor doon? Hindi naman po. Hindi. po. Okay. Kwento lang ni kwento yun ng ating short but terrible Si Sir Leo. na Okay. disaster natin.
Gob Cora. May time pa ba tayo? Hindi, hinga na po. Goodbye na tayo. Opo, hinga na po natin ng mga pinal na mensahe ang ating mga panauhin ngayong Final hapon ito. message. What do you want to relay to the people watching us na sa palagay may makakaantig ng kanilang damdamin to volunteer to the Red Cross? Ikaw muna, Lawrence. Yan po, What do sa you mga want to tell the kababayan. people? Yan, sa mga kababayan natin po, lalo na sa may Taguig area, ayan po. Kami po dito sa Philippine Red Cross Taguig Branch ay inimbatahan namin kayo na maging parte ng aming volunteer. And actually, ang sabi nga natin, mas maganda na tayo yung tumutulong kaysa tayo yung tinutulungan. Yes. Ano po? And ang ano rin natin po dito sa Taguig is sama-sama tayong tutulong. Ano po, kaya nga I love Taguig ang slogan ni Taguig City, no po. Yan. Kahit po medyo mahirap puntahan yung office natin, ano po, at nasa gitna siya ng corporate, open po tayo, no, sa pagpunta ng mga volunteers natin sa opisina natin. Kasi nga, ang tingin nila sa Taguig, mayaman. Dahil sa espasyo. Opo. Maraming parte ng Makati nalipat sa Taguig. Kaya take advantage of that para makilala natin. Ikaw naman, Samantha, anong message ang mo final message sa mga nanood sa atin? Sa lahat po ng nanonood at sa lahat po ng mga aspiring volunteers po in Taguig City, iniimbitahan ko po kayo na wag po kayong mahiyang lumapit sa amin kasi super open po kami. As Gob Cora said, unless we care, we can't say na we really love Taguig. So, I'm inviting you all to care and to love Taguig as I have mentioned, I love Taguig. Ayun. Nakasip-sip ka ng konti, ano? Anyway, thank you. Para sa inyo, sa prayer, I will read this prayer for the nation because swak na swak to sa gusto nating mangyari. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Sa pagka-interview nyo sa inyong dalawa, I am hopeful that you will really be the change na gusto nating makita sa Taguig, makita sa Rizal branch, dahil kayo ang so far unsung heroes, and I hope there will be time that we can say that you made the difference. Samantha and Lawrence made the difference in the Rizal chapter because they worked hard in Taguig. Kaya sabi nyo nga, I love Taguig. I think we should say that. I love Taguig. I love Philippine Red Cross. And therefore, I love Rizal chapter as well. Maraming salamat, and thank you, Edison, for shepherding this program. Thank you din po, Gob Cora, at sa ngalan din po ng ating isa pang host na si Governor Francis J. Halandoni, na sana makapiling po natin sa susunod na linggo. Ito na po ang pagtatapos ng ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayon po ika-28 ng Abril, at syempre susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. At kasunod ang programa ni Vance Fernandez Pulso ng Pilipino. Ito po si Edison Enriquez. 6 na minuto bago mag alas 4 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa